Magandang hapon po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, February 20, 2026. At dito po sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang major weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Una nga itong northeast monsoon or yung hanging amihan, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon, habang itong shear line ay nagdadala naman ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa may laking bahagi ng Kabisayaan at halos ang buong Mindanao. Makikita nyo po yung kaulapan na dala ng shear line ay halos maapektuhan po ang malaking bahagi nga ng Mindanao. Kaya inaasahan pa rin natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa bahagi ng Mindanao, lalo na po yung Caraga at Davao Region at dito sa may Eastern Visayas, at magpapatuloy ito this weekend. Kaya asahan po ng mga kababayan natin na mananatili po yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan lalong-lalo na nga sa Eastern Mindanao, yung Caraga, Davao Region at Eastern Visayas. Samantala yung Northeast Monsoon or amihan, inaasahan pa rin natin maaari magdala ng mga mahihinang pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi nga ng Luzon. Pero nakikita po natin unting-unti nang humihina yung Northeast Monsoon at base rin sa mga monitoring ng iba't iba nating mga estasyon, unti-unti na pong tumataas yung temperatura dito sa ating bansa. Indikasyon na nga ito, nagsisimula na po na magbago yung ating panahon at papunta na tayo sa transition period. Kadalasan nangyayari po iyon Marso, kung saan yung hangin nga natin, ay mawawala na po yung hangin mula sa northeast or hilagang silangan at papalitan ito ng magiging dominant na po yung easterlies. Kapag nangyari pong iyon, papasok na tayo sa panahon naman ng tag-araw. Samantala, yung magandang balita naman, wala tayong minomonitor na anumang kumpol ng kaulapan or maging low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible po mga kababayan, hanggang sa pagtatapos na ng Pebrero ay maliit na yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. At dito nga sa Luzon, inaasahan po natin ang posibilidad ng mga maihinang mga pag-ulan bukas dito sa bahagi nga ng Cagayan Valley, ilang bahagi ng Cordillera. Gayon din po sa Aurora, Quezon at sa bahagi nga ng Bicol Region, at yan ay dulot ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Magdadala rin yung amihan ng mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Siyempre kasama na dyan ang Metro Manila. Posible po na medyo maulap na kalangitan, pero in general po hindi natin inaasahan yung malalakas na mga pag-ulan. Yung agwat ng temperatura sa Lawag bukas nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao 23 to 30 degrees Celsius, habang sa Baguio 15 to 24 degrees Celsius, sa Metro Manila bukas 22 to 30 degrees Celsius hanggang 28 degrees Celsius naman sa Tagaytay, habang sa Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa Palawan, posible ang mga mahihina or mga isolated light rains, lalong-lalo na sa may northern Palawan, habang sa may southern Palawan, posible po yung mga localized thunderstorms. Yung agwat ng temperatura natin sa Kalayaan Islands, 26 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa, 23 to 32 degrees Celsius. Magiging maulan naman sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, kasama yung Central Visayas, yung Cebu at Bohol. Yan ay dulot naman ng epekto ng shear line. Posible kasi mag-northward po yung shear line, at dahil doon ay posible pa rin maulan dito sa may eastern and central part ng Visayas. Habang ang Negros Island region at gayon din ang Western Visayas makararanas naman ng mga isolated light rains sa dulot naman ng amihan. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 25 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius. Hanggang bukas naman, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na po dito sa may Caraga at Davao Region na dulot naman ng shear line pa rin po. No? So kaya mag-ingat sa mga potensyal ng mga flash floods and landslides, lalo't ilang araw na nga pong inuulan itong eastern section ng Mindanao. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 23 to 29 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 31 degrees Celsius. At dahil nga po dito sa shear line, tayo po ay nag-issue ng weather advisory. Ito po yung inilalabas natin na posibleng malalakas na mga pag-ulan within the next 3 days. So hanggang bukas po, magkakaroon hanggang malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Caraga, kasama itong Davao de Oro at Davao Oriental. Dulot po yan ng shear line. So posible po magkaroon ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mabababang lugar at yung malapit sa mga ilog, at mga landslide, lalo na sa mga steep slopes po. Kaya iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa area ng
Surigao del Sur kung saan inaasahan natin na mas malalakas pa ng mga pag-ulan ang maaring maranasan hanggang bukas. At maaring magpatuloy itong mga pag-ulan at makaapekto sa may area po ng Eastern Visayas hanggang araw ng Linggo at dulot nga pa rin yan ng shear line. Kaya po posible pa rin yung mga flash flood and landslide hanggang dito sa may area nga ng Eastern Visayas. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin sa Caraga at Eastern Visayas sa ulan na dala ng shear line. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning. Kaya generally po, ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunman, pag meron po tayong mga localized thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan, iba yung pag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. At narito ating inaasang magiging lagay ng panahon hanggang early next week. Dito sa Metro Manila, Baguio at Legazpi or malaking bahagi ng Luzon ay magpapatuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon. Makikita po natin generally fair weather sa malaking bahagi ng Luzon at posible lang yung mga isolated light rain. Sa Metro Manila, yung agwat ng temperatura ay nasa 22 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 15 to 25 degrees Celsius habang sa Legazpi nasa 24 to 33 or 32 degrees Celsius. Sa Kabisayaan naman, makikita po natin magpapatuloy hanggang next week yung mga pag-ulan sa Eastern Visayas, particular na dito sa Tacloban City, habang inaasahan natin mababawasan na yung mga pag-ulan sa Cebu at generally fair weather naman sa Iloilo City, maliban na lamang sa mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu nasa 24 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo naman 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 24 to 30 degrees Celsius. At makikita po natin sa Mindanao, posible po early next week mababawasan na yung mga pag-ulang dala ng shear line. Kaya posible pong mas maliwalas ang panahon ang mararanasan na early next week po sa malaking bahagi nga ng Mindanao. Sa Metro Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. So asahan po na mga kababayan sa Mindanao next week, mga localized thunderstorms naman ang mararanasan. Samantala, ang araw natin ay lulubog mamayang 6:02 ng gabi at bukas, syempre, sisikat pa rin ito, ganap na 6:18 ng umaga. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube at sa ating dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Lalo po dito sa panahon.gov.ph, makikita po ninyo nakamapa yung mga heavy rainfall warning, rainfall information, thunderstorm advisories at mga flood advisories real-time sa buong bansa. Marami po kayong makukuha impormasyon sa mga websites po ng DOST Pag-asa. Kaya bumisita na po tayo. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed weekend sa inyong lahat. Maraming salamat po.